Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Ang dati nga pong resident import ni Coach Tim Cone sa Alaska Aces na si Sean Chambers ay katuwang niya ngayon sa paghahanda para sa nalalapit na Olympic qualifying tournament. At si Chris Yusa may gustong patunayan sa pagsabak nila sa nalalapit na Olympic qualifying tournament. Yan po ang ating pag-uusapan sa video ito matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Ang dati nga pong resident import ni Coach Tim Cone sa Alaska Aces na ngayon nga po ay head coach ng Far Eastern University or FEU na si Sean Chambers ay tumutulong para sa kampanya po ng Gilas Pilipinas or sa practice po ng Gilas Pilipinas kasama ang kanyang dating mentor na si Coach Tim Cone sa paghahanda para sa nalalapit na Olympic qualifying tournament. Nakita nga po sa mga posts ni Sean Chambers sa kanya pong social media accounts kasama pa po niya dyan si Roger Ray Pugoy. Si Roger Pugoy, mga shooters, ay dati na pong nasa radar ni Coach Tim Cone noong pa pong 2023 Asian Game. Ay gusto na nga pong makasama ni Coach Tim Cone si Roger Ray Pugoy. Pero hindi nga po siya naging available sa mga panahong yan dahil sa kanyang kondisyon sa puso. Sa unang pong 12 players na pinangalanan po ni Coach Tim Cone ay wala nga po ang nasabing 6'2" wingman para sumabak sa nalalapit na Olympic qualifying tournament this coming July. Matapos nga pong gumaling sa nasabing sakit, ang TNT's wingman ay nakabalik na nga po siya sa paglalaro para sa kanya pong mother team na Talk and Text Tropang Giga sa nakaraang pong PBA All Filipino Cup at nakapaglaro po siya sa kanyang kupunan ng 13 laro sa nakaraang All Filipino Cup, mga shooters, at nag-average lang naman siya diyan ng 20.4 points per game, 4.3 rebound per game, 2.1 assist per game, at huli naman siyang naglaro para sa ating pong pambansa kupunan ay sa nakaraang pong FIBA Basketball World Cup. Doon din po yung 2023 kung saan, mga shooters, ay isang panalo lang ang naitalaga ng ating pong Gilas Pilipinas. Yan po ay kontra sa China. And hopefully, kung sakali pong papayagan si RR Pugoy, siya po ang papalit sa may iwang posisyon ni Scottie Thompson na mayroon din pong iniindang back injury. Sa pagkawala nga po ni Scottie Thompson ay maaring si Pugoy ang pumalit. Ang tanong po ngayon, si Pugoy na nga ba ang papalit sa naiwang pwesto ni Scottie Thompson? Sa isang banda, may sinabi po si Coach Richard De Rosario, mga shooters, sa isa po niyang panayam, ang team manager ng Gilas Pilipinas. Sa ngayon kasi may hirapan sila na baka nga daw po hindi sila agad makakuha ng working visa. Sa mga gusto nga po daw ni Coach Tim Cone ng mga manlalaro, hindi lang naman po ang kinukonsider dito si Roger Pugoy. Napakarami pong kinukonsider ni Coach Tim Cone ng mga manlalarong pwedeng ipalit sa injured na katulad nga po ni Scottie Thompson. But the problem is, mga shooters, yung nga pong pagkuha ng visa, hindi naman po pwedeng basta nalang bibila ng ticket yan at pasasamahin mo papuntang Europa para isalpak dun sa naiwang bakante ni Scottie Thompson. Hindi po kasi ganun kadali yun, mga shooters. Ito lang talaga yung naging disadvantage sa ganito pong klaseng kaikling lineup. Yung 12 player mo lang ang naging disadvantage dito. Sakto sa lineup na wala pong reserve, na anytime pwede kang mamili kung sino ang pwede mong paglaruin. Siyempre kung halimbawa po, kung 15 player yung nandyan sa loob or 16 player yung nandyan sa loob ng Inspire Sports Academy, pwede kang humugot. At siyempre yung mga yon, alam mo na po pwedeng dati pa kumuha na ng working visa para po makasama sa kampanya ng Gilas Pilipinas. Kaso nga po, eto pong pinili ni Coach Tim Cone, 12, dinagdag po niya si Mason Amos, tapos dinagdag po niya si Japet Aguilar. Ngayon po hindi po naging available Jamie Malonzo, hindi rin po naging available eto pong si AJ Edo, na napakalaking pagkawala po na to sa ating pong pambansang kupunan ng Gilas Pilipinas, yung kawalan ni AJ Edo na hindi pa rin gumagaling ang kanya pong injury. So ngayon, eto pa palang si Scottie Thompson ay hindi pa rin makakasama sa lineup ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas, mga shooters. Kaya naman, talagang hirap na hirap yung ating Gilas Pilipinas kung papaano punan
yung pagkukulang ni Scottie Thompson. And hopefully, mga shooters, maihabol Roger Ray Pugoy para makakasama po sa kampanya ng ating pong Gilas Pilipinas. So, mga ka-shooters, kung ang pag-uusapan naman natin, wala po tayong dapat ikabahala pagdating po sa guard position kasi nandiyan naman po si PBA All Filipino Cup Conference Finals MVP, Chris Newsome, di ba? Na alam naman natin talagang ito yung kanyang laruan, mga shooters, yung pagiging point guard defender, pero nag-iisa siya rito Mapapagod at mapapagod. At ito pa, galing nga po ito sa mahabang series from Game 7 sa Barangay Ginebra sa semifinals, Game 6 sa San Miguel Virgen sa finals. Mga shooters, hindi pa talaga nakakapag-repress ng katawan ang isang Chris Newsome dito po sa papalapit na Olympic qualifying tournament. Kumbaga mga shooters, may kasama pang pagod ito mga shooters. Baka naman ma-over-fatigue yung isang Chris Newsome, di ba? Laro ngayon, bukas training, laro bukas, training. So, ganun po yung nangyayari sa nakaraang kampanya ni Chris Newsome, mga shooters. No? Pero nangako po si Chris Newsome na talagang gagawin niya dito ang lahat, mga shooters. So, pakinggan po natin, eto pong story natin para kay Chris Newsome na wala po tayong dapat ikabahala sa pagdating po sa guard position. Nandyan nga po etong si PBA All Filipino Cup Finals MVP na si Chris Newsome. Noong nga pong nakaraang linggo, isa si Chris Newsome sa mga nagdala sa kauna-unahang pagkakataon sa PBA title sa kanya pong kupunan na Meralco Bolts at pinamunuan po niya yan, mga shooters, at siya rin po ang tinanghal na Finals MVP, mga shooters, sa kampanya nga po ng Meralco Bolts. Pero sa susunod na linggo, mga shooters, ito pong darating na Olympic qualifying tournament ay susubukan ni Chris Newsome ang kanyang sarili para sa mas matinding bakbakan sa mga kupunan na isa sa pinakamauhusay sa mundo, mga shooters, na ito po nga Latvia at ang Georgia. Narito po si Chris Newsome, pakinggan po natin sa ulat ni Jonas Terrado ng Inquirer. Ako ay isang likas na competitor at gusto kong makita kung ano ang kaya kong gawin. Pwede nga bang pangunahan ni Chris Newsome ang Gilas Pilipinas sa kampanya dito sa Olympic qualifying tournament na gayon eto nga mga shooters ay pagod pa sa napakahabang serye ng All Filipino Cup, mga shooters, 'di ba? Pero tingnan natin, malay natin, mga shooters, yung buenas ni Chris Newsome ay mabitbit niya hanggang dito po, mga shooters, 'di ba? Narito pa po ang pagpapatuloy ng ulat ni Jonas Terrado ng Inquirer. Talagang makakatulong ito para sa akin na lumaban isa sa pinakamahuhusay na kupunan sa mundo. Ang pagkapanalo nga ng isang PBA title at Finals MVP, isa siya ngayon sa pinakamahuhusay din na manlalaro sa Pilipinas. Gusto nga ni Chris Newsome na kung ano ang nakuha nila sa Meralco Bulls ay gusto din niya pong madala dito po sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. So hopefully, talagang mabit-bit po yan ni Chris Newsome sa papalapit na Olympic qualifying tournament. Kaya naman, aabangan po natin ang magiging performance ng mga katulad ni Chris Newsome, Junmar Fajardo, CJ Perez, at eto pong si Justin Brownlee na nanggaling din sa Pilita Jaya nung nakaraang linggo lang po yan, mga shooters. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ano man po ang inyong maging opinion, pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn! Laban Pilipinas! Puso!